Hello mga ka-Fludor sa Pinas Market! Welcome back to my channel. Maraming daghan salamat sa inyong tanan, sa mga ating mga viewers at sa mga subscribers. So, tara Leeds, pag-usapan na naman natin ang mga top gainers ngayong pag-open sa market sa Pilipinas. Ngayon ay June 16, 2025. Malayo pang sahod para may pangbiling buying powers. So meron tayong ICT pag-usapan, GFC, FGen, Megawide, TIC, Cebu Pacific, SGP. Yan yung mga napili nating top gainers. So maganda pa rin ang takbo ng 6,300.95 na. Angat na. So yung mga nagsiangatan kahapon, muna sila, nag-take profit na. Katulad nitong mga financial, itong si BDO, 10% kahapon yan. Nag-take profit sila. So ito yung mga most active natin. So kadalasan mga blue chip yan. Tapos advance naman dito, Megawide mahataw din. So si TIC, pag-usapan ICT, yan sila. Mga decliners naman natin. So kadalasan dito, yan mga penny stock, yan sila. So tara Leeds, pero bago ang lahat, huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel of Ludor sa Pinas Market kung ikaw ay nag-trade sa Pilipinas. Subscribe lang, libre lang po, walang bayad yan. Pakipindot ng bell button. Kung ikaw naman ay sa US market, meron din tayong Doodle Goose to US market. Nag-review tayo ng mga Nasdaq at NYSE ng mga penny stock na lumilipad ng mga 700, 5,000, 3,000, 500, mga ganon-ganon na mga stock. Meron tayong mga target price dyan. Kapos lang tayo sa mga buying powers. So, yun na, yun. Tara, si ICT. Si ICT, mayroon akong nabasang balita na Martes pa naman to. Hindi pa siya konfirmado na balak daw niyang chismis lang naman na gustong lumipat sa Hong Kong stock market, doon magpalista. So ibig sabihin yan, baka aalis sila sa Pilipinas. Okay lang sana kung mag-maintain sila sa Pilipinas, at the same time magpalista doon sa Hong Kong, katulad ni PLDT, di ba? Si PLDT, meron tayo sa Pilipinas, yung TEL, pero doon sa naman sa US market, nagpalista din siya. So double, dalawa, So ganun sana ang gawin ni ICT. So wala pa namang confirmation, pero kung mangyari man yan, ay delikading ang mga kumikita na hindi pa nagbinta, Kung kaya kung dito ka nakabili, ay mainam-inam na magbawas-bawas na o kumurot na ng mga take profit ka na diyan, kasi delikado. So kasi nga ay pwedeng bumagsak yan. So hindi pa rin natin nahanap yung 0.3 ng Elliott wave. Wala pa rin. Walang limitasyon kasi yung 0.3. So kung saan gusto yan. So dito pa rin. So ganyan kung magbababa. So wala pa talaga. Hahataw pa yan. Ang target price naman ni yung iba ngayon hindi tayo na-update, pero may target price yan siya na 1,000. So hindi na natin kailangang i-review kasi humahataw naman to si ICT talaga eh. So congrats sa mga So tayo wala tayong hawak nito kay ICT kasi namahalan na ako, at saka wala na, mahal na masyado. Dati kasi tinitrade ko to siya nung nagbago pa lang ako sa stock dito. Dito ko siya na-trade yan eh. Naganyan-ganyan lang yung presyo. Wala, binitawan ko. Yun pala, humataw din, So, wala, hindi para sa atin si ICT, So, yan lang po ang balita natin kay ICT. Kaya ni-review natin to. Siningit lang natin to para maibalita natin yung Marites na wala pa namang katotohanan yan kasi Marites pa nga. Na kayo nang bahala. So, basahin niyo na po, not a financial advisor. This is not a financial advice. Ija-ija aho-aho tayo sa pagbili at sa pagbinta, So, do your own diligence naman. Do your own research. So, GFC. So, yung mga blue chip natin, medyo
Yung kahapon na hindi ano, umangat sila ngayon ano, nag-low sila. So si Jollibee, so tuloy pa rin yung arangkada niya, humahataw pa rin. So kailangan talaga niyang i-break itong 142 para siya ay hataw. Meron tayong imbalance dito na lakas na pag-drop ano. So kailangan i-fill in niya yan. So sa US kasi na market, pag naano yan, merong ganyan, pinipil yan nila eh, tinitira yan. Kaya yung presyo pwedeng umakyat doon sa taas ano. So, ganun pa rin yung pananaw natin kay Gypsy. So, hindi pa niya na-break yung kulay blue. So, kailangan niyang i-break yan. Siguro makabawi na to si Jollibee, ano, kasi ang dahilan naman bumagsak to, dahil nga yung income, bumaba yung kita niya dahil sa sigalot. So, yung nagmahalan yung mga produkto na kanilang ginagamit. So, siguro makabawi na to, makabangon na to si Jollibee at babalik na yan doon sa taas ano. So, dito naman siya sa 16 itong sa 160 meron tayong sell order block. Pagdating diyan ang presyo pwedeng bumaba ano at pwede namang babalik sa taas. So, kasi mayroong nakaabang na bintahan diyan. So, may buy and sell dito nangyari yan, may mga ganun. So, ang target price pa rin natin sa ating mga broker, si Jollibee ay nasa 185, 280, 300. Hindi natin na-update to pero baka may bago na to. Bumaba kasi si BDO. 185 eh. May hawak tayo kay Jollibee, nasa 211 tayo. Maliit lang naman, 250 lang yung hawak natin kay Jollibee. Ano? So, sana tuloy-tuloy na bawi para naman maraming mabuhayan ulit sa Philippine stock market. Next, FGen, mga Lopez. So, Lopez, FGen. So, itong mid-size cap naman natin, may nag-green naman din, ano. So, pag-usapan natin yung iba dyan. So, gaya ng dati nating sabi, ilipat lang natin to kasi hindi pa rin na-break ni FGen itong kulay blue at dapat mag-hold siya dito sa 15, yung dito sa baba, yan siya. Ito dapat mag-hold siya dyan. Kasi kung hindi, pwede ding bumaba siya, no? Pwedeng bumaba dito sa, kasi meron din tayong ano. So, yun pa rin pananaw natin. So, hintayin lang natin na i-break ang 16, ano? So, kung long term ka naman, pwede kang pumasok din kay FGen. Kasi dito, merong mga sell order block diyan na kulay na pwedeng i-trigger ng mga well investor. So, target price ni video, 17, Metro 12 call, wala tayong nakuha, no? So, yan yung target price natin kay FGen. Long term, okay pa naman si FGen, ano? Parang nawala na yung mga sigalot nila. So, nagbibigay siya ng 0.4 na dividends. So, matanggap ngayong katapusan ng 30 of June 2026. Ito yung nakaganda sa mga stocks na namimigay ng mga dividends kasi habang naghihintay ka na angat, binabayaran ka, ano? So, ganun ang ginagawa para siguradong may kita ka na kaagad, ano? Kaya doon tayo sa mga namimigay ng mga dividends. So, marami diyan sa mga blue chip na companies. So, Mega Wide. So, ito yung mga mga bangko naman. So, Mega Wide target price ni video is 4. Nasa 3.7 na tayo. Umataw din si Mega Wide. So, na-break na niya to. Alisin natin. So, meron siyang kailangan i-maintain. So, si Mega Wide kailangan mag-hold siya diyan sa banda na 3.59 para naman siya ay pwedeng humataw doon sa taas. Meron tayong sell order block dito sa bandang 5 at ano. So, dito yan. So, pwede mag-ganon-ganon yung presyo sa taas. Si ano naman yung itong mga sell order block kasi sa US market kasi ginagamit ko yan siya. Yun yung ginagawa kong target price. Kaya yung marami tayong mga ano dyan na hit ang mga target price. Ang problema, wala tayong malaking pira na dahil marami namang mga stock kasi dyan magsabay-sabay na magsiangatan. So, wala tayong mga buying powers na ubusan tayo. Wala pang sahod. So, Mega Wide, so yan yung target price natin, si Mega Wide sa long term. So, nakabawi na siya, nag-change sa na siya. Kasi gumawa siya ng bullish plug eh. Ito yung plug niya, poste, yan. Tapos yung plug, tapos dito, may plug siya diyan, So, itong poste na yan, pag inano mo yan siya,
dalhin mo doon sa taas, yan, itong poste na 'to, dadalhin mo dito 'pag ito nag-breakout na ano, so puwedeng kaya do'n talaga tatama sa ano natin, itong, may sell order block, yung plug, poste ng plug. So yun yung mga ano, ayon sa mga nakaranas na, ito yung basihan sa target price yung poste ng bullish plug. So mega wide, so Teck, Sir Teck's Holding Corporation, umangat siya. Merong 1.52 million na trade ano. So saan patungo 'to si ano, si Teck? Wala tayong target price nakuha sa ating mga broker. Tingnan natin si ano, wala siyang target price ano. So meron tayong sell order block diyan na puwedeng i-trigger, so maliit pa naman. So dito sa taas mayroong 4. Meron tayong imbalance dito, banda. Yan, imbalance na puwedeng balikan ni Sir Teck yan. So meron siyang pattern na ginawa ito dito, pattern na 'yan. So pag ano mo 'yan, so mangyari nagkaroon ng channel ano, nasa gitna pa siya. So kailangan talaga i-break 'to ni Sir Teck itong kulay na ano diyan, puti natin. So puwedeng ang presyo diyan, puwedeng mag-gano'n-gano'n. So humataw, malakas kasi mura pa, eh. So yung mga foreigners na pumasok, pero mga retailer lang siguro 'to kasi 1 point lang, 2 million lang yung ano. So, bearish flag siya, may tendency, so kailangan magbago talaga siya ng, direksyon ano. So, kung tuloy-tuloy yan si ano, si Sir Teck, puwede siyang umangat doon sa taas talaga, puwedeng, umakyat dito sa 1.3. Tingnan nga natin yung technical sell ni TradingView kung hanggang saan yung ano niya, buy siya. So, buy sa 1 month, pinakataas niya mayroon siyang 1.25, may 2.58 na sell, may 6. So, long term, puwede itong 2.58, medyo matagal talaga 'tong 6 na 'no. Itong 2.58 puwede yang maabot. So, may tendency talaga na umangat 'yan si Sir Teck. So, long term lang talaga, ang pagtiyagaan lang dito ang, ano dito, labanan, hintayan ano. Kung ipit ka man, siguro dito dati yan na-trade ko, pero binitawan ko na rin 'to, kasi yun nga, tumigil ako sa mga penny stock, doon ako sa blue chip nakatutok. Pero although nire-review pa rin natin dahil umaangat naman siya 'no. So, para naman sa ating mga viewers na may idea, mabigyan natin sila ng idea. So, that tick. Next, Cebu Pacific. So, Cebu Pacific, so, maangat ano. So, nandito lang siya nagpunso-punso. So, wala pa rin yan na-break yang kulay blue. So, diyan pa rin natin ilagay na lang para markahan yung last nating ano. So, kailangan talaga yung break ni Cebu Pacific yang 31.55. So, kung hindi, puwedeng bumalik siya do'n sa baba ano. So, dahil sa magandang ano ngayon, so magmura na yung ano, mga oil. So, puwede ng ano, lalakas naman ang mga traveling o ang travel nito, ang mga ano, yung mga biyahedor dadami naman ano. Tayo din nagbabalak tayo, nagbabakasyon naman minsan-minsan. Puro lang tayo trabaho ano. So, titingnan saan tayo magbakasyon. So, gumawa din siya ng ano, bullish flag, yan, ganyan. So, bullish flag target do'n. So, target price ni video nasa 32 naman. So, malapit na-hit na yung 32. Wala tayong panibagong target price. Pero long term, dito sa 50 yung target price base sa poste nitong bullish flag na yan ano. So, meron tayong isa pa, SGP. So, SGP meron tayong hawak nito konti, 1,500, nasa 31.89 tayo ano. So, ito yung US market nasa ito si Argente nag 7,000 yan, 700, So, hindi natin na-trade yan siya, hindi napansin kasi dito tayo kay M10, kumita tayo ng maliit dito kay M10 lang naman, maliit lang naman. So, sana tuloy-tuloy pa yung ibang dito meron tayong BSE, may hawak tayo diyan pero ipit pa tayo konti, nasa 5 tayo banda. So, sana tataas pa yan ano. So, si SGP ay sabi natin dati nag-form din siya ng bullish flag. So, bumaba, bumagsak at panahon din yan, aangat din yan ano. So, si SGP ngayon
may tsismis din 'to na puwedeng ipasok sa, blue chip. So, may papalitan siguro sa August, rebalance yung rebalance yung PCI. So, baka sa August, magkaroon ng panibagong mga listahan, may matanggal, may papasok na bago. So, ito si SGP, si Maynilad, mga kandidato yan sila sa blue chip na isasama ngayong August. So, hindi pa naman confirm at pag nangyari yan, ito si SGP ay pwedeng humataw, ano? So, ganun pa rin. Target price natin ito sa ngayon ay itong poste sa Bullish Flag. So, dalhin natin diyan. So, pwedeng diyan, pero mababa. Gusto natin malaki, lakihan natin diyan, ano? So, yan ang target price natin is nasa 45. So, tingnan natin si TradingView kung meron ba siyang target price. Wala naman. So, buy lang siya. So, 1 month, kung may sell order block ba? Wala siyang order block na buy a sell sa bandang taas, ano? So, kasi ito na yung pinakamataas niya na presyo wala na siyang So, nagbago siya, no? Nagbago siya, natapos na yung channel natin na ginawa, nag-breakout siya. So, gumawa naman siya dito naman siya nagkunso-kunso. So, maghagdan-hagdan naman yan. So, pwede pang umangat yan si SGP, ano? So, yan lang po ang ating review sa Philippine stock market ngayong araw na to. At huwag kalimutan, bago umalis, pakipindot ng subscribe kung hindi ka pa nakapag-subscribe kay Oplodor Pinas Market at kay Doodle Goose to US Market naman. Daghang salamat sa inyong tanan. Adios mi amigos, mi amigas. Patsada!